mapagpalang hapon sa lahat. Ang ating banal na misa ngayon ay kasalukuyang naka-livestream sa Facebook page ng ating parokya, San Lorenzo Ruiz Parish, Quezon City. Ang lahat ay pinapaalalahanang manamit ng naaangkop at aktibo at magalang na makilahok sa ating pagdiriwang. Tawag sa ikakasal. Si Raywell Estaquio, nakatira sa Purok number 4, 007, Sitio Silangan, Banaba South, Batangas City, ay ikakasal kay Christine Meya, nakatira sa Munting Pulo, Lipa City. Sila ay ikakasal sa January 30, 2024 sa Mary Mediatrix of All Grace Parish, Archdiocese of Lipa, Antipolo del Norte, Lipa City. Si Stephen Soriano, 28 years old, nakatira sa 60 Lopez Haina Street, Terapura Homes, Barangay Culiat, Quezon City, ay ikakasal kay Jaliza Andrea Baluyot, 29 years old, nakatira sa number 29 Malumot, Paumbong, Bulacan. Sila ay ikakasal sa March 3, 2024 sa Sanctuario de San Jose Parish, Green Hills East, 1554, Mandaluyong City. Magsiluhod po ang lahat para sa panalangin para sa banal na bokasyon. Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. O mapagpalang Ama, taos-puso kaming nagpapasalamat sa mga biyayang patuloy mong ipinagkakaloob sa sangkatauhan sa gitna ng makabagong panahon, pagsubok at panganib. Dakilang Ama sa langit, itulot mo na ang bawat tahanan, ipunla una sa lahat ang pag-ibig sa Diyos, pangalawa sa kapwa. Pagkalooban mo ng ibayong paglingap at pag-ingat ang mga kabataan. Nawa, maitalaga nila ang sarili sa araw-araw na panalangin, tahakin ang daan tungo sa dakilang misyon ng paglilingkod. Manaig nawa ang bukal na hangaring ilaan ang kanilang buhay bilang handog sa iyo. Gawin mo silang matatag sa pagtanggap ng paghihirap at paglaban sa tukso tungo sa adhikaing maging tagapagpalaganap ng iyong salita at tagapagligtas ng mga kaluluwa. Sa pamamagitan ni Jesucristo, aming manunubos, at ni Maria, aming mahal na ina, ang sambayanang Katolika ay taimtim na nagsusumamo, dinggin ang aming mga dalangin. Nawa, mapuspos ng maalab na pagdugon ang mga bagulang, mga kabataan, mga mananampalataya at ang simbahan sa malawakang panawagan, panalangin at pagkilos sa pagyabong ng banal na bokasyon sa pagpapari, pagmamadre, buhay relihiyoso at relihiyosa. Amen. Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Please be seated for a while.
Muli, magandang hapon po sa lahat. Ngayon po ay ang dakilang kapistahan ng pagpapakita ng Panginoon. Ang tema ng ating pagdiriwang ay paggalang sa tagapagligtas ng lahat ng bansa. Ang Epipanya ay ang pagpapakilala kay Jesus bilang hari, tagapagligtas, hindi lamang ng mga Hudyo, kundi ng lahat ng tao. Ipinaaalala sa atin ng kapistahan ngayon na mahal ng Diyos ang lahat ng bansa at kultura sa mundo. Nakikipag-ugnayan siya sa atin sa maraming malimit ay hindi lantad na paraan sa pamamagitan ng mga inspirasyon, mga pangyayari at sa kanyang salita. Kadalasan ding nagsasabay-sabay ang mga paraang ito at nagiging malinaw kapag nakalipas na. Ang hamon sa atin ay unawain ang mensahe ng Diyos at tugunan nito ng buong pananampalataya. Kabukasang loob, kabukasang puso at tapang tulad ng ginawa ng mga pantas. Sa pagsisimula natin sa pagdiriwang ng Eukaristiya, isama natin sa ating mga kahilingan ang lahat ng taong nagsisikap magkaroon ng pagkakasundo at pagtutulungan. Magsitayo na po ang lahat at ating simulan ang ating banal na pagdiriwang. Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Purihin ang Diyos na nagsugo ng kanyang anak upang iligtas ang lahat ng tao. Ang kanyang biyaya at kapayapaan ay sumainyong lahat. At sumaiyo rin. Bilang mag-anak ng Diyos na nagkakatipon ngayong kapistahan ng pagpapakita ng Panginoon, tayo ay buong tiwalang humiling sa Panginoon ng kanyang pagpapatawad sa ating mga kasalanan upang makasamba natin siya ng may dalisay na kalooban.
Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, ipinahayag mo ang iyong anak sa mga bansang pinatnubayan ng talang maliwanag. Kaming mga sumasamba ng may pananampalataya
ay lubin mong may taguyod hanggang makaharap sa iyong kadakilaan sa kalangitan, sa pamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sa matulaing pagpapahayag, tinutukoy ng propetang si Isaías ang maluwalhating hinaharap na inilalaan ng Diyos para sa Jerusalem. Inilalapat din ng simbahan ang ganitong pangwakas na pangitain sa kanyang sarili, ang bagong Jerusalem, na pinagpala ng pamamalagi ng nagkatawang taong anak ng Diyos at ipinag-aanyayang aniban ng lahat ng tao. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Isaías. Bumangon ka, Jerusalem, at magliwanag na tulad ng araw. Nililiwanagan ka ng kaningningan ng Panginoon. Mapabalot ng dilim ang ibang mga bansa. Ngunit ikaw ay liliwanagan ng Panginoon. Sa pamamagitan ng kanyang kaningningan, sa ningning ng iyong taglay na liwanag, yaong mga bansa, 10 na mga hari, lalapit ng kusa. Tumingin ka sa paligid at tignan mo ang nagaganap. Ang mga anak mo'y nagtitipon na upang umuwi. Ang mga lalaki magmumula sa malayo. Ang mga babae kargang tilang mga bata. Ang tanawing ito kung iyong mamamalas, ikaw ay sisigla. Sa iyong damdami pawang kagalakan yaong madarama, pagkat ang yaman niyong karagatay iyong matatamo, at ang kayamanan ng maraming bansa ay makakamtan mo. Maraming pangkat na nakasakay sa kamelyo nang darating mula sa Madian at Efa, at sa Seba na darating silang may taglay na mga ginto at kamanyang. Ihahayag ng mga tao ang magandang balita tungkol sa ginawa ng Diyos. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Poon maglilingkod sa iyo, tanang bansa nitong mundo. Poon maglilingkod sa iyo, tanang bansa nitong mundo. Turuan mo yaong haring humatol ng katuwiran. Sa taglay mong katarungan, O Diyos, siya'y bahaginan. Upang siya'y maging tapat, mamahala sa iyong bayan. At pati sa mahihirap, maging tapat siyang tunay. Poon maglilingkod sa iyo, tanang bansa nitong mundo. Yaong buhay na matuwid sa kanyang kapanahunan. Madama ng bansa niya at umunlad habang buhay. Yaong kanyang kaharian ay palawak ng palawak. Mula sa ilog Euphrates, sa daigdig ay kakalat. Poon maglilingkod sa iyo, tanang bansa nitong mundo. Mga haring nasa pulo at naroon sa Espanya, maghahandog ng kaloob, iahain din sa kanya, pati yaong mga hari ng Arabia at Ethiopia. May mga kaloob ding taglay nilang alaala. Ang lahat ng mga hari gagalang sa harap niya. Mga bansay magpupurit, maglilingkod sa tuwina. Poon maglilingkod sa iyo, tanang bansa nitong mundo. Kanya namang ililigtas ang sinumang tumawag. Lalo yaong nalimot na ng mga taong mahihirap. Sa ganito mga tao siya'y lubhang nahahabag. Sa kanila tumutulong upang sila ay maligtas. Poon maglilingkod sa iyo, tanang bansa nitong mundo. Ipinaalala sa atin ngayon ni San Pablo na nabuwag na sa pagdating ni Kristo ang hadlang na namamagitan sa mga Hudyo at mga Hentil.
kapwa silang inaanyayahang magkaisa bilang bayan ng Diyos sa ilalim ng kaharian ni Jesus na tagapagligtas ng lahat. Pagbasa mula sa sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Efeso. Mga kapatid, marahil naman nabalita na ninyong dahil sa kagandahang loob ng Diyos ay pinagkatiwala niya sa akin ang tungkuling ito para sa inyong kapakinabangan. Ipinahayag sa akin ng Diyos ang kanyang lihim na panukala. Ang hiwagang ito ay hindi ipinaalam sa mga tao noong mga nakaraang panahon, ngunit inihayag ngayon ng Diyos sa pamamagitan ng Espiritu sa kanyang mga banal na apostol at mga propeta. At ito ang lihim. Sa pamamagitan ng mabuting balita, ang mga Hintil, tulad din ng mga Hudyo, ay may bahagi sa mga pagpapalang mula sa Diyos. Mga bahagi rin sila ng iisang katawan at kahati sa pangako ng Diyos dahil kay Kristo Jesus. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Magsitayo po ang lahat. Ang tala ay aming nakita, kaya't kami nagsipunta upang sa puon sumamba. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang pagbasa sa mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Si Jesus ay pinanganak sa Bethlehem ng Judea noong kapanahunan ni Haring Herodes. Dumating naman sa Jerusalem ang ilang pantas mula sa silangan at nagtanong-tanong roon, nasaan ang ipinanganak na hari ng mga Hudyo? Nakita namin sa silangan ng kanyang tala at naparito kami upang sambahin siya. Nang mabalita nito ni Haring Herodes, siya ay naligalig. Gayon din ang buong Jerusalem. Kaya tinipon niya ang lahat ng punong saserdote at mga eskriba sa Israel at itinanong sa kanila kung saan ipinanganak ang Mesiyas. Sa Bethlehem po ng Judea, tugon nila. Ganito ang sinulat ng propeta, at ikaw, Bethlehem, sa lupain ng Huda, ay hindi nga huli sa mga pangunahing bayan ng Huda, sapagkat sa iyo lilitaw ang isang pinuno na mamamahala sa aking bayang Israel. Nang mabati dito, lihim na ipinatawag ni Herodes ang mga pantas at itinanong kung kailan lumitaw ang tala. At pinalakad niya sila patungo sa Bethlehem. Matapos pagbilinan ng ganito, humayo kayo at inyong hanaping mabuti ang sanggol. Kapag inyong natagpuan, ibalita agad ninyo sa akin upang ako may makasamba sa kanya. At lumakad na nga ang mga pantas. Muli silang pinangunahan ng talang nakita nila sa silangan, hanggang sa sumapit ito sa tapat ng kinaroroonan ng bata. Gayon na lamang ang galak ng mga pantas nang makita ang tala. Pagpasok sa bahay,
nakita nila ang bata sa piling ng kanyang inang si Maria. Lumapit sila at nagpatira pa at sinamba ang bata. Binuksan nila ang kanilang mga sisidlan at hinihandog sa kanya ang dala nilang ginto, kamanyan at mira. Nang sila'y pabalik na, sinabi sa kanila ng Diyos sa pamagitan ng panaginip na huwag na silang babalik kay Herodes. Kaya nag-iba na sila ng daan pauwi. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Isang mapagpalang hapon po sa inyong lahat. Magandang hapon. Sa huling pagkakataon, nais kong batiin po ninyo ang inyong katabi ng Merry Christmas. Merry Christmas po. Parang hindi yata kumbinsido si Ate Gina. Halos karamihan sa atin, wala na sa puso ang Pasko. Lalo na para sa mga Pilipino, nagtatapos ang Pasko ng December 25. Kaya nga, nung mga nakarang araw, maraming nagtatanong, bakit po mayroon pa kayong Belen? Bakit hindi pa po kayo nagliligpit ng decoration? Parang pagkatapos ng liwanag, dala ng mga dekorasyon, pagkatapos ng liwanag, dala ng saya, pagkatapos ng maraming liwanag, dala ng maraming paputok, tayo ngayon narito, ipinapaalala sa atin yung totoong diwa ng Pasko. Ibinabalik sa atin ng pagdiriwang ng Epipania ang diwa ng Pasko, yung pagiging payak, yung kasimplihan na sa gitna ng dilim, muling ipinapaalala sa atin na nagpapahayag, ipinapakilala ng Diyos sa atin ang Panginoong Hesus. Sapagkat ngayon po ang huling araw ng Pasko. Ngayon po yung huling araw ng Pasko. Kaya kung kayo po hindi pa nakapagbigay ng regalo, baka pwede pa po kayong humabol. Panay, liwanag at kaningningan ang laman ng ating mga pagbasa ngayong araw. Tampok ang kaliwanagan sa liturhiya at sa mga pagbasa sa kapiyastahan ng pagpapakilala o pagpapakita ng Panginoon. Sa gitna ng dilim ay liwanag ang iiral. Ayon nga kay Propeta Isaías. Dala nito ay panay at wagas na kagalakan, pag-asa sa mga taong nasa kadiliman. Liwanag din ang pahatid ng Ebanghelyo, ang liwanag ng tala na naghatid sa mga pantas upang matagpuan nila ang kinaroroonan ng bagong silang na sanggol. At liwanag ng panimula ang kanilang ipinakita sa sanlibutang naghihintay sa pagdatal ng bagong balita ng kaligtasan. Subalit alam po natin na kapag may liwanag o aninag, ano po ang meron? Kapag may liwanag o aninag, ano po yung meron? Mikmik. Kapag may liwanag, kapag may ilaw, ano yung kapantay nito? Ano yung makikita mo? Ha? Dilim? Kapag may liwanag,
laging mayroong anino. Alam natin kapag may kagalakan, mayroong nagkukubling kalungkutan. Sa likod ng lahat ng liwanag na ito, may nakatagong kadiliman. Kaya nga, dinala ng liwanag ang mga pantas. Sila'y naghanap, sila'y nagsikap, sila'y naglakbay sa tulong ng liwanag. Subalit, sa liwanag na yon, mayroon ding natatagong kadiliman sa budhi at puso ni Herodes, na mayroong ibang pakay na kabaliktaran sa pakay ng mga mago o ng mga pantas. Ito rin ang larawan ng buhay ng bawat isa sa atin. Sabi nga, sa bawat gubat ay mayroong ulupong. Sa bawat 12 tao ay may isang Judas. At sa kabila ng dalisay na hangarin ng mga pantas, ay mayroong isang nagngangalang Herodes na may ibang balak at ibang plano sa buhay. Mga kapatid, sa pananampalataya, dalawa rin ang larawan sa kaibuturan ng bawat puso natin. Tayong lahat ay may kakayahan na gumawa ng mabuti. Subalit, tayo rin ay may kakayahan na gumawa ng di kagandahan at di naaayon at kalugod-lugod sa Diyos at sa kapwa. Bahaging madilim sa ating pagkatao, tulad ng bahaging maliwanag at lalisay sa ating puso. Sa pagdiriwang natin ngayon ng kapestahan ng Epipania, ang tanong, nasaang panig po ba tayo ngayon? Sa kadiliman o sa liwanag? Sino po ba tayo sa mata at harapan ng Diyos? Nasa kadiliman o nasa liwanag? Kaya ba nating ipakita at ipahayag sa lahat ang magandang bahagi ng ating pagkatao tulad ng mga pantas? Wala naman pong duda na nagpapakilala ang Diyos sa pamamagitan ng kanyang anak. At nakilala sila ng tao na nababalot ng liwanag at tao rin na nababalot ng kadiliman. Narito ang anak ng Diyos bilang liwanag sa isang mundong nababalot ng kadiliman. At ang kadiliman kailanmay hindi makakapanaig sa kapangyarihan ng anak ng Diyos. Siya ang liwanag sa karimlan, ang buhay ng bawat isa, ang magkakaloob ng kaligtasan sa ating lahat. Kaya nga po, sa bagong taong ito, ano po ba ang ating mga nais? Ano po ba ang hinahanap ng ating mga puso? Ano po ba ang nais nating marating at makita? Ano po ba ang nais nating mangyari sa ating sarili at sa ating pamilya? Sa ating buhay pananampalataya, lalong-lalo na ngayong taon ng panalangin. Sa likod ng mga katanungang iyon, ano ang plano po nating gawin upang ito'y magkaroon ng kaganapan, upang ito'y magkaroon ng katuparan, upang ang lahat ng ninanais ng ating puso ay magkaroon ng dugo at laman. Mga kapatid, sa pananampalataya, ang paanyaya sa atin sa pagdiriwang, sikapin nating ibahagi si Kristo. Sikapin nating kilalanin si Kristo. Sikapin nating makiisa sa misyon ni Kristo. Ang maging liwanag sa dilim. Maging liwanag sa ating kapwa. Maging liwanag sa ating pamilya. At higit sa lahat, maging liwanag sa ating pamayanan. Amen. Sumasampalataya ako sa Diyos amang makapangyarihan sa lahat, na may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya ako kay Hesukristo, iisang anak ng Diyos, Panginoon nating lahat. Nagkatawang tao siya, lalang ng Espiritu Santo,
ipinanganak ni Santa Mariang Birhen, pinagpakasakit ni Poncio Pilato, ipinako sa krus, namatay, inilibing, nanaog sa kinaroroonan ng mga yumao, nang may ikatlong araw na buhay na maguli. Umakyat sa langit, naluluklok sa kanan ng Diyos amang makapangyarihan sa lahat. Doon magmumulang paririto at huhukom sa nangabubuhay at nangamatay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, at sa pagkabuhay na muli ng nangamatay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Amen. Yamang pinasigla tayo ng halimbawa ng mga pantas, iparating natin ang ating mga handog at kahilingan sa Panginoon at ang ating itutugon sa bawat panalangin. Panginoon, tanglawan mo kami tuwina. Panginoon, tanglawan mo kami tuwina. Para sa simbahang Bagong Jerusalem, kung saan tinatawagan ng Panginoon ang lahat ng tao sa mundo, nawa siya'y manatiling maliwanag na tanda ng pag-ibig na pangkalahatan ng Diyos. Manalangin tayo. Panginoon, tanglawan mo kami tuwina. Para sa Santo Papa at lahat ng mga namumuno sa bayan ng Diyos, naway ang kanilang mga turo at halimbawa ay maging parang mga talang namamatnubay sa mga tao tungo kay Jesus. Manalangin tayo. Panginoon, tanglawan mo kami tuwina. Para sa ating mga misyonerong nagsisikap na maghatid ng liwanag ng Kristiyanong pananampalataya sa mga di nakakakilala rito, magtagumpay nawa sila sa pagpapalaganap ng mga pagpapahalaga ng Ebanghelyo sa kanilang kultura. Manalangin tayo. Panginoon, tanglawan mo kami tuwina. Para sa mga kasaping ng mga BEC at mga kaptirang karismatiko, nawa sila ay magsilbing pampasigla sa ating mga parokya at sa bansa. Manalangin tayo. Panginoon, tanglawan mo kami tuwina. Para sa bawat isa sa ating naririto ngayon, naway sumunod tayo sa paggabay ng salita ng Diyos na ipinahayag ng simbahan. Manalangin tayo. Panginoon, tanglawan mo kami tuwina. Tulungan nawa tayo ng Panginoon upang mapahalagahan natin ang iba-ibang mga kaloob ng karisma ng Espiritu Santo, upang matuklasan natin ang iba-ibang tradisyon at ritual sa simbahang katolika. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, tanglawan mo kami tuwina. Tahimik nating ipanalangin ang ating mga pansariling kahilingan at ang lahat ng kahilingan para sa banal na misang ito. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, tanglawan mo kami tuwina. Panginoong Hesus, tulad ng Jerusalem, bumabangon kaming nagniningning, pagkat sumapit na ang iyong liwanag. Matulad nawa ang aming asal at pag-uugali sa isang talang gumagabay sa iba, tungo sa iyong nabubuhay at naghahari, magpa sa walang hanggan. Amen.
Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos samang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, tunghayan mo ang mga alay ng iyong sambayanan na hindi na ginto, mira at insenso ang tinataglay, kundi ang inilalahad, inihahain at pinagsasaluhan sa Jesucristong kasama mo at ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamagitan ni Jesucristo na aming Panginoon, sa katauhan ng iyong isinugong Mesiyas. Nahayag sa amin ang katuparan ng iyong balak, ngayon nga'y iyong ipinakikita sa tanan ang liwanag na tumatanglaw sa sangkatauhan, sa pagpapahayag ng anak mong ginigiliw, na siya ay hindi na naiiba sa amin, minarapat mong sa pagkatao namin magningning ang kariktan ng kadakilaan niyang di magmamaliw. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang kaloob na ito upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinaghati-hati niya yon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayon din naman nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin." Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya.
Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tinialay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig, kaisa ni Francisco na aming Papa at ni Roberto na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay, lalong-lalo na para kay Father Al sa kanyang 3 taong anibersaryo ngayong araw, kay Father Antonio de la Cruz, kay Bishop Ronald Lonas ng Pagadian, Archbishop Fernando Capalla, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at paging dapating kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas, kaisa ng mahal na Berheng Maria na ina ng Diyos, ni San Jose na kabiyak ng kanyang puso, kaisa ng mga apostol at ang lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa kararangal mo sa pamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos samang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Sa tagubili ng mga nakagagaling na utos sa turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ng lakas loob.
Hinihiling namin kami etya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming sa Jesucristo. Panginoong Hesukristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo. Ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigayan po tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kapayapaan. Ito ang kordero ng Diyos ang nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Espiritual na pakikinabang. O Jesus ko, naniniwala ako na ikaw ay tunay na naririyan sa banal na sakramento. Minamahal kita ng higit sa lahat at ninanais ko na ikaw ay tanggapin sa aking kaluluwa. Bagamat sa sandaling ito ay hindi kita matatanggap sa paraang sakramental, pumarito ka man lamang sa aking puso sa paraang espiritual. Tinatanggap kita na ikaw na naririto at buong puso akong nakikipag-isa sa iyo. Huwag mong pahintulutang ako'y mapahiwalay sa iyo. Amen.
Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, pangunahan mo kaming lagi sa iyong liwanag upang ang niloob mong aming pagsaluhan ay mapakinabangan namin ng marapat at lubusan sa pamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Please be seated for some announcements. Una, narito po ang update sa Edad Ko, Alay Ko. Mula December 16 to January 1, tayo po ay nakalikom ng halagang 622,327 pesos and 55 centavos. Ang buwan ng Hulyo ang may pinakamataas na nalikom sa halagang 157,319 and 25 centavos. Pangalawa po ang buwan ng Enero na nakalikom ng halagang 93,118 at pangatlo naman ang buwan ng Abril na nakalikom naman ng halagang 87,515 and 75 centavos. Ang nalikom ng bawat buwan ay makikita sa ating screen. Ang perang ating nalikom sa Edad Ko, Alay Ko ay magiging seed fund sa pagpapagawa ng ating kumbento, Formation Center at Gallery of Saints. Maraming salamat po muli sa inyong walang sawang suporta sa mga proyekto ng ating simbahan. Ikalawa, sa Martes, January 9, ay ipagdiriwang natin ang kapistahan ng mahal na Poong Nazareno. May espesyal na panalangin tayo para sa Nazareno na nakapaloob sa misa sa 6:00 ng umaga. Ikatlo, para po sa inyong mga pamisa o mass prayer intentions at offerings, maaari po kayong magsulat sa harap ng simbahan bago ang mga misa o magsadya sa ating parish office na bukas buong linggo mula 8:00 ng umaga hanggang 5:00 ng hapon. Ang mga numero ng ating opisina ay naka-flash sa ating screen. Ikaapat, may ipinamimigay pong mga blessed chalk at gabay sa pagbebendisyon ng pinto ngayong kapistahan ng Epipanya. Ito po ay matatagpuan sa ating parish grounds. Maaari niyo pong kunin pagkatapos ng misa. Panghuli, kami po ay lubos na nagpapasalamat sa tulong at suporta ng lahat sa mga programa ng ating parokya sa nagdaang panahon ng Kapaskuhan. God bless po sa lahat. Ngayon naman po ay ang blessing of the Bible. Inaanyayahan po ang lahat na may dala ng Biblia na magtungo sa harapan para sa isang pagbabasbas. Mayroon po ba kung andito? Sige po. After ng misa na lang po, ha? Sige. Sumayin niyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. At pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Amen. Naali ng banal na misa, humayo kayo sa kapayapaan ni Kristo. Salamat sa Diyos.